Sa video natin ngayon ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na usapin na tiyak na gustong-gusto mong malaman. At ito po ay tungkol sa Ultimate XRP Selling Strategy na maaring magdala sa kanya hanggang $33. Base po ito sa historical chart analysis at saka strategy na ibinahagi ng kilalang analyst na si Egrag. Sa kabila ng mga pag-pullback na XRP nitong mga nakaraang linggo, may mga palatandaan na nagpapakitang ang bullish uptrend po niya ay buhay pa rin. Ngayong alam na natin na may tsansa pang tumaas sa XRP, ang tanong, kailan nga ba ang tamang panahon para magbenta? Anong strategy ang dapat po nating gamitin bilang isang Pinoy crypto trader? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po muna natin sa kung ano po ang sinasabi ng historical data tungkol sa galaw ni XRP. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ni XRP o yung kanyang historical performance, makikita natin na may isang tinatawag na support trend line na palagi po niyang sinusunod. Para itong linya sa chart na nagsisilbing borderline kung saan bullish pa ba or nagiging bearish na itong si XRP. Ayan, noong taong 2017, ilang buwan pong nanatili si XRP sa ilalim ng trend line na ito. Pero pagdating po ng March, ayan, binasag po niya ang trend line at bigla po siyang sumipa pataas. Medyo nag-pullback po siya sa May pero hindi po siya bumaba sa trend line. At matapos po ang 6 na buwang consolidation, bigla po siyang sumabog pataas at naabot niya ang all-time high na $3.40 noong January 2018. Yan, fast forward po tayo ngayon. Ayon kay Ginoong Egrag, halos pareho ang ginagawa ni XRP. Mula taong 2022 hanggang November 2024, nasa ilalim siya ng trend line. Pero noong November 2024, binasag po ulit niya ito at umakyat siya hanggang halos $3.30 noong January 2025. Ngayon, kahit nasa $2 ang kanyang price level, hindi pa rin niya binabasag pa ibaba ang trend line. Ibig sabihin ay buhay pa ang bullish momentum niya. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang tungkol sa mga posibleng take profit targets na XRP ayon po sa chart dito. Ayan, kung susundan po natin ang chart analysis ni Egrag gamit ang Fibonacci extensions, may 5 target prices po sa XRP na pwedeng pagbasihan ng pagbebenta or kung saan po tayo pwedeng mag-sell. Una ay ang $4.42. Pangalawa, $6.56. Pangatlo, $8.39. Pang-apat, $13.74. At panglima ay $27.86. At ayon po sa mismong strategy ni Egrag, posible pang umabot si XRP hanggang $33 kung magtutuloy-tuloy ang kanyang bullish momentum. Ngayon is ano naman ang mga selling strategies na pwede nating gamitin. Ngayon at alam na natin ang mga target prices, ang sunod na tanong ay paano naman po tayo magbebenta or mag-take profit. May ibinahagi pong iba't ibang selling strategy itong sa Egrag para sa mga investors. Kaya unahin po natin ang pinaka-common. Ayan, ang number 1 ay ang percentage based selling. Ayan, tinatawag na percentage based selling. Dito ay hinahati mo ang holdings mo sa ilang parte. Halimbawa, ay pwede mong ibenta ang 25% kapag naabot ang unang target. Yan po yung $4.42. 25% po ulit sa pangalawang target at yan po ay ang $6.56. At 25% sa pangatlong target na nasa presyong $8.39. At ang natitirang 25%, itabi mo ito bilang moon bag or extra savings na kung sakaling sumabog pa si XRP. Ayan. Pangalawa
ay ang tinatawag naman po na incremental selling. Ayan. Dito naman po ay hindi mo hinihintay ang specific target. Benta ka ng maliit na porsyento kada pag-angat ng presyo. Halimbawa ay benta ka po ng 5% kada 0.50 na pagtaas ng XRP. Mas flexible po ito at mas bagay sa mga gusto ng gradual cash out. Number 3 ay ang conservative strategy. Para po sa mga ayaw ng risk, ito ang strategy na inuuna muna ang pagbawi ng initial investment. Halimbawa kung bumili ka po ng XRP na nagkakalaga ng 50,000 pesos, ang goal mo muna ay makuha ulit ang 50,000 pesos bago ka magbenta ng profit. Kaya safe approach po ito lalo na kung baguhan ka pa lamang. Number 4 ay ang tinatawag naman po na one-time sell. Ito yung style na all-in exit. Yan, magsiset ka ng isang target price, halimbawa $13 or $27 at kapag naabot na ay benta na lahat. Pero yan, simple pero risky. Kasi baka malagpasan pa ni XRP ang target mo at mamiss mo ang mas mataas na gains. Yan, number 5 ay ang high risk strategy. Ayan. Kung mahilig ka po sa adventure at kaya mong magtiis, pwede mong i-roll over ang kita mo kay XRP papunta sa mga low to mid cap altcoins. Ang goal po dito ay exponential gains. Pero ingat lang, kailangan mo talagang kilalanin ang mga project ng mga altcoins na ito. Ang panghuli ay ang tinatawag naman pong long-term hodl strategy. Yan, kung wala ka naman talagang balak na mag-cash out agad at nakikita mong may future pa sa XRP, pwede kang mag-hodl ng 10 to 15 years. Pwede mo rin itong gawing generational asset, ipamana sa anak mo balang araw, at saka pang lifetime wealth planning kumbaga. Ngayon ay ano naman ang personal na strategy ni Egrag? Ayon po kay Egrag ay simple lang ang kanyang strategy. Una, bawiin muna niya ang kanyang initial investment. Pagkatapos ay maglalabas siya ng 10% ng total XRP niya sa bawat price target. Uulitin niya ito hanggang umabot po sa range na $27 to $33 sa XRP. Pagdating po sa price range na yan, ititigil niya ang pagbebenta at itatago na lang ang natitira in case na may mas mataas pa siyang abutin. Smart at saka calculated ang kanyang approach. Hindi niya hinahabol ang all-time high agad-agad. Sinisigurado muna niyang safe siya bago umasa sa moonshot gains. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin bilang mga Pinoy na nagtitrade or nag-i-invest dito kay XRP, malaking bagay po ang ganitong analysis. Una, hindi na natin kailangang manghula kung kailan dapat tayo magbenta. Meron na po tayong roadmap or guide na pwedeng sundan. Hindi tayo basta-basta nadadala ng emosyon. Hindi tayo basta magpa-panic sell at higit po sa lahat ay may chance tayong mag-lock in ng ating tunay na profit. Makakatulong din ito sa ating risk management. Imbis na magbenta ng buo at manghinayang kapag tumaas pa ang presyo, natututo po tayong hati-hatiin ang desisyon natin para siguradong may kita po tayo kahit anong mangyari. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay napakaganda po ng ginagawa ni Egrag. Hindi lang siya pre-predict ng presyo. Nagbibigay din po siya ng strategy na pwedeng i-personalize ng bawat isa. Hindi niya pinipilit na ito lang ang tamang paraan. Ang sinasabi niya lang ay planuhin mo at huwag kang basta-basta sumabay sa hype or FOMO. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.